Kasunod ng mga naging pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte kaugnay sa West Philippine Sea, kaagad namang umalma ang Philippine Coast Guard rito. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi raw orchestrated ng Washington ang kasalukuyang administrasyon kaugnay sa ginagawang hakbang para kundinahin ang pangaharas ng China sa ating mga karagatan. May balita si Alvin Pelobelio. Pinatutsadahan ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang naging pahayag ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang video, sinabi ni Duterte na ang isinusulong ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang independent foreign policy. Both countries want control over this territory. We want an independent foreign policy. Sinabi rin ni Duterte na may mandato raw mula sa Estados Unidos ang pagtindig ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea na ikinukumpara ang pagiging independent ng dadaang administrasyon sa China. Once and for all, bago kayo magsalita, this is not about me being pro-China, but I'm leaning towards economic cooperations rather than military practices. Sinasabi ko, it's not about, us against China because China will always be there and the United States will always be there. Sila yung nag-aaway. Pero depensa ni Tariela, malinaw raw na nilabag ng Beijing ang international law pagdating sa karagatan ng Pilipinas at iginiit na hindi raw orchestrated ng Washington ang kasalukuyang administrasyon. Ayon pa kay Tariela, hindi aniya manipulated ng ibang bansa ang desisyon ng Administrasyong Marcos kundi base sa diplomatikong protesta at multilateral advocacy. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, mahigit 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ipagtanggol ng pamahalaan ang soberanya ng Pilipinas laban sa China. Samantala, pinasiyahan ng iba't ibang organisasyon ang mural wall sa Manila North Cemetery na Fight for Our West Philippine Sea. Pinangunahan ito ni Herbert Antonio Martinez na chairman at founder ng Blessed Movement. Kasama rin si National Youth Commission Chairperson Jeff Ortega sa ilalim ng Manamo Wall Project. Katuwang din dito si Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, kung saan sinabi nito na patuloy ang pagkondena nila sa panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layon daw ng mural na ito na may pakita ang nasyonalismo at pagkakaisa ng mga kabataang Pilipino sa pagtatanggol ng karapatan at soberanya ng bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.